Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pagitan, o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan? Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Diretso ang mga mata ni Sophia sa lalaking nasa kanyang harapan. Printing nakaupo habang nagsasali ng alak sa dalawang wine glass na nasa mesa. Bawat kilos nito ay sinusundan niya at pilit kinikilala ang kanyang galaw. Para kahit man lang isa, meron siyang alam sa estranghirong nasa harap niya. Wala ka man lang magagalawin sa mga pagkain? Masasayang yan. Anito habang pinaiikot sa wine glass ang alak na laman nito. Kung iniisip mong may lamang lason ang mga yan, sana kanina pang bumubula ang bibig ko. Hindi naman ako nandito para kainin ang mga yan. Aniya, halos 30 minutes na tayo nakatanga pero wala ka pang binabanggit tungkol sa offer mo. Sabihin mo lang kung hindi na pwede para aware naman ako kung may pupuntahan ba ang usapan na to. Hindi maiwasan ni Rafael ang bahagyang matawa dahil sa ikli ng pasensya ng dalagang kasama niya. Noong nakaraan lang, galit na galit ka dahil sa inalo ko sa'yo. Nag-iba yata ang ihip ng hangin ngayon. Kung ayaw mo, edi wag na. Dami pang sinasabi. Tumayo na si Sophia mula sa pagkakaupo niya at handa na sana lumabas pero hindi man lang siya pinigilan ni Rafael. Nakatingin lang ito sa kaniya at inaabangan ang sunod na gagawin niya. Napabuga sa hangin si Sophia bago bumalik sa pagkakaupo sa sopa. Inayos ang sarili saka kinuha ang wine glass. Magkano bang i-offer mo sa aking pera? Kung magkano ang gusto mo? Anito, kahit umabot ng 10 digits ang number? Sure, basta tutupad ka sa deal na pagkakasunduan natin. Ani ni Rafael at ibinaba ang wine glass sa mesa. Sa katunayan, may mas maganda akong offer sa'yo. Tatanggapin mo ba? Iparinig mo muna. Diretsong ininom ni Sophia ang alak bago ito ibinaba sa mesa. Hayaan mo munang tingnan ko kung maganda nga yung offer mo. Muling sumilay ang ngiti sa labi ni Rafael. Umalis siya sa pagkakasandal sa sopa dahil lalo siyang ginanahan sa nangyayari. Hindi ba't marami kang tinatakbuhang utang? Hayaan mo ako na ang magbayad nun. Anito, hiwalay ang perang ibibigay ko sa'yo sa perang pambayad sa utang mo. Wala kang matitirhan. Hayaan mo ako na bigyan ka ng bahay at lupa. Sandali. Nalulula ako sa mga sinasabi mo. Pigil ni Sophia dahil hindi niya kinakaya ang sinasabi ng kausap niya. Seryoso ka ba dyan? Grabe ka naman kung magbigay. Hindi ka naman siguro nagjo-joke? Imbis na sumagot si Rafael ay may inilabas siyang papel mula sa loob ng suit niya. Isang tseke. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa upang ipakita ito kay Sophia na hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala sa mga naririnig niya. Pakiramdam niya ay isa lang itong panaginip. Name your price. Teka, hindi pa ako nakakapagdesisyon. Wika ni Sophia habang pinagmamasdan ang tseke sa ibabaw ng mesa. Binalik niya ang tingin kay Rafael na naghihintay. Hindi ba't isang gabi lang naman ang hinihingi mo? May sinabi ba ako? Sa pagkakaalala ko, hindi ko pa binabanggit ang kondisyon ko. Anito na kinakabog ng dibdib niya. Pero para maniunawan ka, hindi lang naman isang gabi ang hinihingi ko sa'yo. Kung ganon, ano? Anak, tila nabing ang tainga ni Sophia.
Saglit na tumigil ang tibok ng puso niya at nakaramdam ng pagtaas ng balahibo sa kanyang katawan. Anong sinabi mo? Anak? Sa wakas, may lumabas na ring salita sa kanyang bibig matapos ang ilang segundong katahimikan. Gusto mong bigyan kita ng anak? Ganun na nga. Hindi lang namang isang gabi ginagawa ang bagay na yun para makabuo, hindi ba? Katwiran ni Rafael. Oo, tama ka naman. Pero anak talaga? Seryoso ka? Kung ganun, hindi lang pakikipag-sex ang habol mo sa akin, kundi pati Excel ko. Sunod-sunod niyang tanong. Bakit? Anong dahilan? Bakit ako? Bakit hindi? Tanong nito pabalik. Naiwan na kaawang ang bibig ni Sophia. Hindi alam ang sasabihin niya dahil buong akala niya ay isang gabi lang ang ibibigay niya. Pero hindi pala. Excuse me, ani Rafael na magring ang cellphone niya. Umalis siya sa kanyang kinuupuan at naglakad papunta sa isang gilid para sagutin ang tawag. Anak, bulong ni Sophia sabay sulyap sa lalaking kasama niya. Ni pangalan nito ay hindi niya alam pero nakuha niya makipag-usap at makipagkasundo sa isang estranghirong ito. Para sa kanya, isang malaking desisyon ang gagawin niya sapagkat ang halaga ng perang ibibigay sa kanya ay buhay ng isang bata. Gusto nito ng isang anak habang siya, pera ang matitirhan ang kailangan niya. Wala sa isip niya ang bumuo ng isang pamilya at ni minsan hindi niya rin pinangarap magkaroon ng isang anak. Sa sitwasyong ito, ano nga ba ang dapat niyang gawin? Dapat nga ba siyang pumayag sa kasunduang ito kung sa huli pareho naman sila makikinabang? Hey! Kung papayag ako, paano ko masisiguradong tutupad ka sa pinangako mo? Tanong ni Sophia saka tumayo upang makita ng maayos ang kausap niya. Ibibigay ko agad sa iyo ang pera na kailangan mo at yung bahay na titirhan mo. Anito, bukas na bukas mapapasayo agad ang mga yon kung makikipagdeal ka sa aking ngayon. Ilang segundo ang tinagal bago siya makasagot. O sige, pumapayag na ako. At sa pagkakataong ito, dito magsisimulang gumulo palalo ang buhay niya sa kamay ng isang taong hindi naman niya lubos na kilala. Mamimiss ka namin, Beb, ani ni Michelle habang nakayakap kay Sophia na hindi mapigilan ang mapangiwi dahil sa pagdadrama ng mga kasama niya. Maski si Nicole, nagpupunas ng kunwari niyang luha sa kanyang pisngi. Hindi pa ako mamamatay para magpaalam kayo ng ganiyan, aniya sa kanyang mga kasama. Pero mag-aasawa ka na, ani Michelle. I'm so proud of you, Beb. Wala ka pang isang buwan dito, may nabingwit ka na. Guwapo na, ay mayaman pa. Sana maging masaya ka sa piling niya. At huwag mo kaming kakalimutan ha. Bisita ka rin dito minsan. Pilit ang iting tumango si Sophia at hinayaan na lang niyang isipin ang gustong isipin ng mga kasama niya. Wala siyang balak sabihin sa mga ito ang totoong dahilan kung bakit siya alis ngayon. Ang tanging alam lang nila ay sasama na siya sa lalaking nakilala niya kagabi. Nabigla ang lahat sa naging desisyon niya pero suportado naman ang mga ito sa kaniya. Sophia, nasa labas na yata ang sundo mo. Wika ng isa sa mga kasamahan niya na galing sa labas. Ang gara ng kotse, ang sarap sakyan, pati yung nagmamaneho. Nang sandaling marinig nila iyon, agad sila nagmadali patungo sa labas ng bahay para makita ang taong tinutukoy ng kasama nila. Naiwan si Sophia sa sala, naiiling-iling sumunod palabas. Oh my gosh! Gwapo nga mga beb! Ilang taon na kaya to? Komento ni Michelle na makita ang isang lalaki nag-aabang sa labas ng sasakyan. Ngumiti ito sa kanila kaya mas lalo nagkagulo ang mga kababaihan. Agaw atensyon sila sa mga tao sa kalsada pero di nila ito pinapansin dahil ang tanging atensyon nila ay nasa binata. Miss Sophia, ready na ba kayong umalis? Tanong nito na makita ang taong pakay niya. Naglakad ito palapit sa kaniya na mas lalong kiniingin ng mga babae na animoy mga high school student na nakakita ng gwapo sa eskwelahan. Wala kang dalang gamit? Ilalagay ko sana sa compartment ng sasakyan.
Wala akong dala. Sarili ko lang. Ani Sophia sabay lingon sa mga kasamahan niya. So, paano ba yan? Mauna na ako sa inyo. Kita lang siguro tayo kung may time kayo. Salamat ulit sa experience. Hoy Beb, balik ka dito minsan Pero hindi na bilang stripper. Customer na namin. Invite mo rin kami sa wedding mo, if ever. Wika ni Michelle at ganun rin ang sinabi ng ilang mga nakasama niya. Puro ngiti at tango na lang ang tinutugon niya. Sapagkat batid niyang malayong mangyari ang mga ito sa kaniya. Sa buong biyahe, hindi masyadong mimik si Sophia dahil iniisip pa rin niya ang desisyong ginawa niya kagabi. Wala namang pagsisisi, subalit di niya maiwasang tuningin ang sarili kung tama nga ba itong gagawin niya. Kailangan mo ng salbabida? Tanong ng lalaking sumundo sa kaniya kaya naputol ang kanyang pag-iisip. Baka malunod ka sa lalim ng iniisip mo. Eh di wow, ani Sophia sa kanya binilik ang tingin sa bintana. Malay ko ba kasi kung tama nga ba ang naging desisyon ko? Piling ko masyado ako nagpadalos-dalos kagabi at hindi ko na inisip kung ano ba ang kahihinatnan sa deal na to. Ngayon mo pa yan inisip? Kung kailan nasasakyan ka na? Natatawang wika nito. Huwag kang mag-alala, nasa tamang lugar ka. May isang salita si boss. Sa lahat ng pinangako niya sa'yo, mangyayari yun sa isang sabing pitik lang ng daliri niya. Mukha nga. Pagsang-ayon naman niya, sabay lingon sa driver seat. Ano pala ang pangalan mo? Arthur. Pwede mo din akong tawaging Arturo or pwede din namang Guwapo kung saan ka komportable. Hindi malaman ni Sophia kung seryoso o nagbibiro ba ito sa kaniya. Kaya tumango na lang siya at nanahimik na. Pero itong si Arthur, panay ang kausap sa kanya kaya nawalan siya ng oras para mag-isip-isip. Namalaya na lang niya na nasa labas na pala sila ng isang hasyenda kung saan nanggaling siya noon. Tara na sa loob, ani Arthur nang pagbuksan siya ng pinto mula sa passenger seat. Agad naman siyang bumaba at ngayon lang siya nagkaroon ng interes upang tingnan ang kabuuan ng lugar na kinatatayuan nila. Sobrang lawak. Maraming mga punong nakatayo sa paligid na nagbibigay ng sariwang hangin sa kanila. Mayroon ding malaking water fountain sa gitna na mas lalo nagpaganda sa labas ng hasyenda. Sa sobrang lawak ng lupain, pwede ka pang magpatayo ng isa pang bahay. Oh, nandito na pala ang bisita natin. Bigla silang sinalubong ng 3 lalaki nang sila'y makapasok sa loob. Hi Miss Sophia, long time no see. Isang tipid ng ngiti lang ang sinukli ni Sophia sa mga ito dahil isa rin palang estranghiyo sa kaniya ang mga tao dito. Dumiretso sila sa kusina upang kumain ng tanghalian at kagaya nung unang kain niya dito, ganun pa rin karami ang putahing nakahain sa mesa. Mukhang araw-araw laging may piyesta dahil sa dami ng ulam na pagpipilian niya. Mauna na raw tayong kumain, sabi ni boss. Busy pa sa taas. Anunsyo ni Arthur sa kanilingon si Sophia na sakto ring nakatingin sa kaniya. Mamaya ka na raw niya kakausapin Sophia. Medyo hindi maganda ang mood niya ngayon. Imbis na mag-usisa pa, tango na lang ulit ang binigay niya bago ituon ang buong atensyon sa pagkain ng tanghalian. Wala naman siyang pakialam kung bakit wala ito sa mood ngayon sapagkat ang tanging dahilan kung bakit siya narito ay ang pinagkasunduan nilang dalawa. Matapos ng tanghalian, inihatid muna siya ni Arthur sa kanyang magiging kwarto na nagamit na niya noong unang punta niya rito. Halos lumuwa nga ang kanyang mata na makita ang malaking pagbabago ng silid kung nasaan siya. Marami ng gamit sa loob, mga damit, sapatos at kung ano-ano pang mga bagay na tiyak na magagamit niya sa tamang oras. Nilibot niya ang buong kwarto at pati rin ang banyo na kung saan nandoon na rin lahat ng kailangan niyang gamit. Kumpleto na lahat. Wala na siyang kailangang hanapin pa. Grabe. Bigatin nga talaga siya. Hindi niya maiwasang maikomento matapos niya makita ang lahat ng gamit dito sa loob ng kwarto. Ibinagsak niya ang sarili sa malambot na kama at napatitig sa kisame na nasa harap niya. Hindi pa rin siya makapaniwala hanggang ngayon. Dati pinangarap lang niya
na mahiga sa isang malambot na kama at magkaroon ng sariling kwarto at magpatayo ng sariling bahay sa sariling lupa. Akala niya imposible na mangyari pa yon dahil nga sa sitwasyon niya, pero ito na siya ngayon. Isang araw lang natupad na lahat ng inaasam niya noon. Subalit, bakit di niya magawang sumaya? Bakit walang tuwa sa puso niya, gayong nasa kamay na niya ang lahat ng kailangan at gusto niya? Pa, sorry po, pero mukhang hanggang dito lang talaga ako. Bulong niya, saka ipinikit ang mga mata at hinayaang dalawin ng antok ang kanyang sarili. Nagising na lamang siya ng maalimpungatan at natatarantang bumangon dahil sa paninibago sa kwarto. Ilang segundo siyang natulala bago mapagtanto ang sitwasyong kinilalagyan niya. Napasapo na lang siya sa kanyang noo at napatingin sa bintana na nasa gilid niya. Kulay kahel na ang kalangitan. Nakabawi na rin siya ng tulog kaya pwede na siyang maligo upang maging presko naman ang kanyang katawan. At kung maaari, pati na rin ang kanyang isipan. Halos kalahating oras siya nagtagal sa banyo dahil sa tuwa at pagkamangha sa bathtub na pinagbabara niya. Kung di lang siya nakarinig ng katok sa pinto, hindi pa rin siya aahon, kaya minadilinan niya ang pagbibihis bago ito labasin. Sorry po ako natagalan, naliligo kasi ako, ani Sophia sa babaeng sumulubong sa kanya nang buksan ang pinto. Pinabababa kayo ni senyor, kailangan nyo na raw kumain ng hapunan, ani to. O sige, pakisabi na lang ho na susunod na ako. Magsusuklay lang ako saglit ng buhok, tapos bababa na ako. Salamat ho, aniya sakay sinara ang pinto. Inalis niya ang tuwalya na nakapulupot sa buhok niya upang mabigyan ng hair blower para mabilis ang pagkakatuyo nito. Oh, nandyan na si Miss Sophia. Pwede na tayong kumain, wika ng kulot na si Adriel nung dumating siya sa kusina. Naupo siya sa dati niyang pwesto at iginala ang tingin sa buong mesa nang mapansin na kulang na naman sila. Halos lahat ng kasama niya kanina sa tanghalian ay nandito, pwera sa 2 tao. Nasaan yung boss nyo? Hindi ba ulit siya sasabay? Takhang tanong niya. Hindi. Umalis siya kanina kasama si Arthur. Sagot ni Arvin sa kaniya. Alam mo, sobrang busy kasi ni boss. Madalang lang siyang kumain kasabay namin at di na bago yun sa amin. Isang beses sa isang buwan nga lang yung maupo sa pwesto niya, kaya masanay ka na simula ngayon. Napatingin si Sophia sa isang bakanting upuan na nasa pinakaharapan at duluhan. Hindi na siya nagtangka na magtanong pa, kahit sa loob-loob niya maraming pa siyang gustong malaman sa taong ito. Lumipas ang mga araw, walang Rafael Garcia ang nagpapakita sa kanya. Hindi niya alam kung pabor ba yun sapagkat ang dahilan kung bakit siya narito ay yung kasunduan nila, pero ilang araw na ang nagdaan, ni anino nito ay di niya mamataan. Madalas lang siya sa kwarto at babad sa bago niyang kinihiligan na pagbabasa ng libro. Kapag tinamaan ng pagkainip, lalabas siya sa silid at lilibutin ang buong asyenda. Malawak nga talaga ang tinutuluyan niya. Subalit, hindi mo naman madama yung sigla at kulay sa buong bahay. Masyadong tahimik at nakakaburyo. Wala rin naman siyang balak makapag-usap o kwentuhan sa mga lalaking kasama niya dito dahil wala pa rin siyang tiwala sa mga ito. Kilala niya sa pangalan pero hanggang doon nga lang. Sa kalagitnaan ng kanyang paglilibot sa hardin, nakakita siya ng isang pahingahan kaya naglakad siya patungo doon upang maupo at pagmasdan ng ilang mga bulaklak na nakapalibot dito. Hindi niya maiwasan ang mamangha sapagkat nakikita niya mukhang hindi napapabayaan ang mga halaman at bulaklak dito. Maganda ang mga tubo. Hindi ako magsasayang ng oras para kolektahin ang mga kalat nila. Wala silang kinalaman sa akin dahil sila na mismo ang pumutol ng koneksyon nila sa pamilya. Sa pagmumuni-muni ni Sophia, nakarinig siya ng pamilyar na boses malapit sa gawin niya. Sinubukan niyang hanapin yon pero di niya nakita kung saan ito nakapwesto. Wala akong pakialam kung sumabog man ang ulo niya sa harap ko. Bakit ako tutulong sa taong tinalikuran ako? Rinig pa niya. Hindi ako gumagamit ng emosyon sa pagdidesisyon.
Business is business. Matagal siyang tumiwalag, kaya kung maubos man ang miyembro ng pamilya niya, hindi ko na yun problema. Natigil siya sa paglalakad dahil sa huling sinabi ng taong iyon. Alam niyang wala siya sa posisyon para marinig ang bagay na yun, kaya bago pa man siya mahuli ay umatras siya at nakahanda ng umalis nang maramdaman niyang may nakaharang mula sa likuran niya. Sophia, anong ginagawa mo dito? At saka, hanggang saan ang narinig mo? Tanong ni Rafael sa pagkakataong ito. Ano ang kahinatnan ni Sophia sa buhay na pinasok niya? Maging maayos kaya ang samahan nilang dalawa ni Rafael sa likod ng isang malaking kasunduan? Ano ang naghintay na kapalaran sa buhay ni Sophia? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!